Nabuhayan ng loob ang ilang mamamayan dahil sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Pakinggan natin ang saloobin ng ating mga kababayan sa ulat ng mamamayan ni Isaiah Mirafuentes. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Ito ang sinabi ng Pangulo sa huli niyang SONA. Pasaring niya sa mga naglustay ng pondo ng bayan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph na website, inalam ng PTV News ang mga flood control projects ng pamahalaan at kung alin dito ang tila mga palpak o mga ghost flood control project. Sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, natuklasan namin ang isang flood control project na sana ay pipigil ng baha pero tila naunsyami ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Ayon sa mga residente dito, kapag may malalakas sa pag-ulan at kapag may bagyo, umaapaw itong Matalahib Creek kaya nagkakaroon ng malawakang pagbaha sa kanilang lugar. May sinasagawa namang pumping station tulad nito. Pero May 2025 pa dapat itong natapos. Pero hanggang sa ngayon, nakatenga pa rin at hindi nagagamit. Tila malayo-layo pa ito sa pagtatapos ng konstruksyon. Ang mga residente sa lugar na peperwisyo ng baha taon-taon. Konting ulan lang, basta lumakas lang siya, babahan na kagad. Base sa Commission on Audit, mahigit 95 billion pesos ang halaga ng pondong nakalaan dito. At mula pa ang pondo sa General Appropriation Act ng taong 2024. At ang contractor nito, St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng pamilya Diskaya na kabilang sa top 15 contractor ng mga flood control projects sa bansa. Base sa detaling aming nakuha, na bago ang completion date ito sa August 28. Tinungo rin namin ang isa pang bahaing lugar sa Quezon City, ang Barangay Bagong Silangan na kapag bumaha, abot leg ang lalim ng tubig. Nirereklamo rin dito ng mga residente ang flood wall na nasira. Ginawa naman ang solusyon ng LGU, pero pansamantala lamang. Galit ang mga residente nang malaman nilang may ilang mga kontraktor at politiko nagarapalang nilulustay ang pera ng bayan na dapat sana sa mga flood control project. Inalam namin ang pulso ng bayan kaugnay dito. Sa halip na ibigay sa mga mahirap, saan nila pupunta ang mga pundo? Yung sila, magandang tayo, kami namang malilit dito, nalulubog sa baha. Bursa pera, pinatago. Ano mangyayari din sa buhay? Di ba? Puro utang na ng Pilipinas, ganun pa rin ginagawa. Imbis na po ibigay po nila sa mga mamamayan po, instead po, kinokora pa po nila. Hindi pa po sila naawa para sa amin. Ay naku, ayaw ko yung ganun. Ang may pira na tapos hindi tinapos ang project. Ayaw ko ng ganyan. Inis talaga ako kaya sa ginawa nga hindi naubos ang pira tapos walang nagawa. Pero tila nabuhayan ang kanilang loob nang malaman nila na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-e-inspeksyon at harapang inaalam ang mga anomalya sa mga flood control projects. Tama yun, nalaman ang kurap nga ginawa nila. Oo, ako gusto ko yun. Yun, dapat ituloy niya yung pag-iikot niya para makita niya mismo sa kanya mga mata ang nangyari sa flood control. Kaya Mr. President, believe ako sa iyo na nag-iikot ka. Kaya pinakita mo ang iyong effort. Maganda yun. Kasi kahit tingnan mo, kahit ganong yung layo, pinupunta niya para makita yung yung sitasyon, ganun. Yan maganda yun ang ginagawa niya. Hindi katulad yung iba dyan na ilan na nakalipas sa presidente, walang nangyari. Ang panawagan ko kay Pangulong Marcos, ubusin niya lahat ng mga
gumagawa ng kalukuhan sa ating gobyerno at para hindi siya mapulaan. Nagbabantay ngayon ang buong bansa sa kung paano aaksyonan ng Administrasyong Marcos ang mga anomalya at korupsyon sa mga flood control project. Ikaw, anong say mo sa mga palpak at maanumalyang proyektong ito? Para sa ulat ng mamamayan, ako si Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.